Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Sa gabing ito, akin ka. Pero tandaan mo, hindi ako ang lalaking magmamakaawa sa'yo bukas. Ngunit paano sila umabot sa puntong ito? Alamin ang buong kwento bago ang gabing ito. Tumunog ang cellphone ni Louie. Sa kalagitnaan ng tahimik na gabi, ang simpleng pag-vibrate ng kanyang telepono ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang dinampot ito mula sa bedside table. Unknown number. Pero hindi siya tanga. Alam niya kung sino ito. Sa loob ng ilang segundo, nag-aalangan pa siya. Ilang taon na rin ang lumipas mula noong huli niyang marinig ang boses nito. Ilang beses na niyang pinangarap ang tawag na ito, pero ngayon na narito na, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang napuno ng malamig na pakiramdam, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa bumabalik na alaala. Sinagot niya ang tawag pero walang nagsasalita. Isang mahinang hikbi ang narinig niya sa kabilang linya. Louie, pwede ba kitang makausap? Ang tinig na ito rin ang boses na minsan niyang minahal ng higit sa sarili niya. Pero ngayon, sa halip na kiligin o maawa, may kung anong pait ang naramdaman niya. Hindi na ako ang dating Louie na kilala mo, Carla. Nagpakawala siya ng malamig na buntong hininga bago sumagot. Anong kailangan mo? Tanong niya, matigas ang tono. Isang saglit na katahimikan, sa kanya narinig ang tunog ng kalungkutan mula sa kabilang linya. Iniwan ako ni Vince. May iba siyang babae. Napatingin si Louie sa kawalan. Ngayon lang? Ngayon ka lang nagsisisi? Hindi siya nagulat. Alam niya na darating ang araw na ito. Pero ngayong dumating na nga, bakit parang hindi na ito mahalaga sa kanya? Napapikit si Louie. Hindi siya nagulat. Alam niya na darating ang araw na ito. Kahit noong una pa lang, batid niyang hindi forever si Vince sa buhay ni Carla. Alam niyang may araw na tatawag ito sa kanya. Umiiyak, nagsusumamo, humihingi ng tulong. Ang tanong lang, handa pa ba siyang sagutin ito? Pwede ba akong pumunta dyan? Wala akong ibang mapuntahan. Pakiusap ni Carla, bakas ang pangungulila sa kanyang boses. Hindi agad sumagot si Louie. Kung noon ito nangyari, tatakbo na siya, yayakapin ito, ipaparamdam na hindi ito nag-iisa. Pero ngayon, wala na ang dating siya. Hindi na siya ang lalaking handang magpakamartir. Ngayon, siya ang lalaking gustong makita kung paano hahalik sa lupa ang babaeng minsang itinapon siya. Okay, sige. Punta ka. Mahinang sagot niya, pero sa loob-loob niya, alam niyang ibang laro na ito ngayon. Ngayong gabi, Carla, masusubukan mo kung paano ang mawalan. Dumaan ang isang oras at naririnig na ni Louie ang mahinang katok sa kanyang pinto. Hindi siya agad tumayo. Hinayaan niyang maghintay si Carla. Kung noon, agad niyang bubuksan ang pinto. Ngayon gusto niyang maramdaman nito ang paghihintay, ang bagay na matagal niyang tiniis para sa kanya noon. Ilang saglit pa bago niya binuksan ang pinto at doon niya ito nakita. Si Carla, nakasuot ng basang blusa na hapit sa kanyang katawan, namumugto ang mata, nanginginig sa lamig. Ang dating makapangyarihang babae, ang babaeng tinalikuran siya noon. Pero ngayon, nakatayo sa harap niya, mistulang basang sisiw. Pero hindi siya naawa. Pasok ka, malamig niyang sabi. Dahan-dahang pumasok si Carla. Niyapos ng init ng kanyang kondo ang malamig nitong katawan. Hindi niya inabutan ang tuwalya. Hinayaan niyang maramdaman nito ang lamig, gaya ng lamig na naramdaman niya nang itinapon siya nito noon. Salamat, Louie. Kung wala ka, hindi ko alam anong gagawin ko. Mahina nitong sabi, pero hindi niya ito sinagot. Nanginginig ang kanyang kamay habang inabot ang tasa ng kape. Dumaan ang ilang minuto ng katahimikan. Si Carla, nakaupo sa sofa, halatang hindi alam kung anong gagawin. Si Louie, tahimik lang, pinagmamasdan ito, iniisip kung paano niya gagawin ang kanyang plano. Masarap bang matikman ang sakit ng pagiging pangalawa? Muling bumuntong hininga si Carla at mahina niyang sinabi, "Namiss kita, Louie." Hindi agad sumagot si Louie. Pinakikiramdaman niya ito. Totoo ba? O desperasyon lang dahil wala na siyang ibang matatakbuhan? Lumapit si Carla
Dahan-dahang inilapat ang kanyang kamay kay Louie. Louie, I'm so sorry, mahina niyang sabi. Kung kaya ko lang ibalik ang panahon, bahagyang napangiti si Louie. Hindi sa kasiyahan, kundi sa alam niyang kontrolado niya na ang laro. Bakit ngayon mo lang naisip yan, Carla? Malamig niyang sagot. Hindi makasagot si Carla. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, muli siyang lumapit. Ang init ng kanyang katawan ay dumidikit na kay Louie, tila humihingi ng sagot na hindi niya kayang bigkasin. Isang segundo pa, at nagtagpo ang kanilang mga bibig. Pero ngayong gabi, hindi na si Louie ang nagmamakaawa. Ngayong gabi, siya ang may control. At sa huli, hindi ikaw ang mananalo, Carla. Tahimik ang paligid. Tanging mahihinang patak ng ulan ang naririnig. Sa loob ng kondo ni Louie, isang babae ang nakaupo sa sofa. Lubos ang kalungkutan at mukhang durog na durog. Si Carla. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang matapang. Hindi siya ang may hawak ng alas. Oh, matagal na pala akong niloloko ni Vince. Mahina niyang sabi, hindi tumitingin kay Louie. Ilang taon na siyang may iba, Louie, at ang pinakamasakit, ako ang huling nakaalam. Hindi nagsalita si Louie. Hinayaan niyang bumagsak ang mga salita nito. Hinayaan niyang maramdaman ni Carla ang bigat ng katotohanan. Sa isipan niya, may isang bahagi niyang gustong ngumiti. Karma ba ito? O hustisya lang? Alam mo ba kung paano ko nalaman? Tumawa si Carla. Isang halakhak na walang buhay. Nakipag-break siya sa akin. Ako pa ang iniwan. May bago na raw siyang gusto. Mas bate kesa sa akin. Mas sariwa. Mas exciting kasama. Napangiti siya, pero halatang wala iyong kasamang kasiyahan. Pero bumagsak din agad ang luha sa kanyang mga mata. Ang tanga ko, hindi ba? Ako ang huling nakaalam. Sa loob-loob ni Louie, gusto niyang sabihin ang totoo. Tanga ka! Pero hindi niya ginawa. Hindi pa. Imbis na sagutin ito, tinungo niya ang maliit na bar sa gilid ng sala. Kinuha ang isang bote ng red wine, binuksan ito at ibinuhos sa 2 baso. Tahimik niyang inabot ang isa kay Carla. Ano ito? Tanong nito, para hindi ka mukhang kawawa masyado. May bahid ng biro sa boses niya, pero may halong katotohanan. Tinanggap ito ni Carla at agad na uminom. Hanggang sa tuluyan nang lumuwag ang balikat nito at unti-unting lumalim ang paghinga. Lumalim ang gabi. Kasabay ng pagbilis ng patak ng ulan sa labas, dumudulas rin ang dila ni Carla. Hindi na ito nahihiyang sabihin ang lahat. Hindi ako sapat para sa kanya, sabi nito, nakatingin sa kawalan. Pero Louie, ako ba talaga ang may mali? O siya lang ang hindi marunong makontento? Pinagmamasdan lang siya ni Louie. Dito niya nakita ang pinakamahinang bersyon ni Carla. Hindi niya maalala kung kailan niya ito nakitang ganito. Walang direksyon, walang kontrol. Hindi ba ganito rin ang naramdaman ko noon, Carla? Nang ikaw ang lumayo? Pero hindi niya sinabi ito. Sa halip, binigay niya ang bote ng alak. Muling sinalinan ang baso nito. Huwag mong masyadong dibdibin. Hindi ikaw ang nagkulang. Tumingin si Carla sa kanya. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating ito, nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong dumaan sa pagitan nila, isang hindi maipaliwanag na tensyon, isang pinaghalong pagsuko at pagnanasa? Hindi niya alam. Pero alam niyang hindi siya uurong. Nagadepende si Carla sa kanya ngayon. Sa kanya ito bumalik, hindi sa iba. At alam ni Louie kung paano ito laruin. Kinuha niya ang baso nito, marahang inilapag sa lamesa. Tama na ang alak, Anya. Baka kung ano pang masabi mo mamaya. Bakit? Hindi ka ba handang marinig kung ano talaga ang nasa isip ko? May bahid ng pang-aasar ang tinig ni Carla. Pero halata sa mga mata niya na lasing na ito o baka lang sobrang basag sa lahat ng sakit. Umiling si Louie pero hindi siya lumayo. Hindi ako natatakot, Carla. Pero ikaw, handa ka ba sa sagot ko? Isang saglit na katahimikan. Nang bumukas ang bibig ni Carla para magsalita, isang malakas na kulog ang dumagundong sa labas. Napakurap siya. Sa kanya napansin kung gaano kalapit ang mukha ni Louie sa kanya. Isang hakbang lang ang pagitan nila. Isang maling galaw lang. Wala nang bawian. Louie, mahinang tinig ni Carla. Hindi siya sumagot. Dito niya malalaman kung hanggang saan ang kaya ni Carla. Huminga ito ng malalim pero hindi umatras. Hindi umiwas. Sa halip, siya pa mismo ang lumapit. Isang init ang bumalot sa katawan ni Louie nang maramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ni Carla.
Ang kamay nitong minsang itinulak siya palayo noon. Ngayon, ito na mismo ang naglalapit sa kanila. Hindi na niya kailangang magsalita. Si Carla mismo ang bumigay. Isang saglit, isang halik, isang gabing puno ng pagsuko. Ngunit sa isip ni Louie, isa lang ang tumatakbo. Akin ka ngayong gabi, Carla. Pero bukas, sisiguraduhin kong ikaw naman ang mawawalan. Ang ulan sa labas ay unti-unti nang humihina. Pero ang bumabagabag kay Louie ay hindi ang panahon, kundi ang babaeng nasa harapan niya. Si Carla, ang babaeng minsang tinalikuran siya. Ang babaeng ngayon ay walang ibang mapuntahan, kundi siya. Pero sa gabing ito, hindi na siya ang naghihintay. Hindi siya kumilos. Hindi siya umatras. Hinayaan niyang si Carla ang lumapit, ang humingi, ang lumubog sa init na siya mismo ang nagpaalab. Isang hakbang, dalawang hakbang, hanggang sa tuluyan na silang nawala ng pagitan. Kailangan kita, Louie, sabi ni Carla, nanginginig sa pagitan ng kanyang hikbi. Pero hindi niya alam kung dahil sa alak, sa lungkot, o sa pangamba na mag-isa niyang haharapin ang umaga. Dahan-dahang inilapat ni Carla ang kanyang bibig sa kanya. Isang halik na puno ng pagkalito, pangungulila at desperasyon. Ngunit si Louie hindi gumanti agad. Hinayaan niyang malasahan ni Carla ang paghihintay. Hinayaan niyang siya ang magmakaawa nang hindi ito namamalayan. At nang hindi na niya ito kayang tiisin, saka lang siya gumanti. Pero sa paraang siya ang may kontrol. Gumapang ang init sa pagitan nila tulad ng apoy na unti-unting lumalamon sa kanilang natitirang pagpipigil. Ang dati niyang pagnanasa na itinago ng maraming taon. Ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Hinila niya si Carla papalapit, marahang idiniin sa kanyang bisig. Hindi niya ito hinayaang manduhan siya tulad ng dati. Ngayon siya ang magdidikta ng ritmo ng kanilang sandali. Ikaw ang lumayo noon, Carla. Ngayon ikaw ang babalik sa paraang gusto ko. Ramdam ni Louie ang bawat hininga ni Carla, ang mainit nitong katawan sa kanyang palad. Hindi ito ang parehong Carla na nagmamaganda noon. Hindi ito ang Carla na iniwan siya para sa iba. Ito ang Carla na nagmamakaawa para sa kanya ngayon. Isang nakakakilabot na sarapang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi lang ito pisikal. Ito ay isang tagumpay. Sa bawat halik may pait, sa bawat yakap may pagsisisi. Pero wala nang atrasan. Tuluyan na silang bumagsak sa apoy na hindi na nila kayang apulain. Louie, mahinang tinig ni Carla, nanginginig habang nakayakap sa kanya. Hindi siya sumagot. Mas pinili niyang iparamdam dito ang kasagutan sa pamamagitan ng bawat paghagod, bawat paghinga, bawat halik na ipinagkait sa kanya noon. Ngayon, Carla, akin ka kahit isang gabi lang. Ang mga anino sa kwarto ay sumasayaw sa ritmo ng kanilang nag-aapoy na damdamin. Ang dating malamig na gabing puno ng hinanakit, ngayon ay napalitan ng masidhing pagnanasa at isang hindi maipaliwanag na pagkagutom sa isa't isa. Hinayaan niyang mahulog si Carla sa apoy na siya mismo ang nagpaliyab. At sa bawat sandaling dumaraan, mas lalo itong hindi makakawala. Makalipas ang ilang oras, tahimik na natulog si Carla sa tabi niya. Walang kamalay-malay na siya mismo ang naging biktima ng sarili niyang laro. Habang nakahiga si Louie, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi ito ngiti ng kasiyahan, kundi ng pagkapanalo ng paghihiganti. Akala mo ikaw pa rin ang may hawak ng laro, Carla? Marahan siyang bumangon mula sa kama, iniwan ang katawan nitong payapang natutulog. Tinungo niya ang bintana. Pinagmasdan ang bahagyang liwanag ng umaga na unti-unting pumapasok sa kanyang silid. Sa loob ng maraming taon, pinangarap niyang mangyari ito, ang magkaroon ng isang gabi kasama siya. Pero ngayong natupad na, bakit hindi niya maramdaman ang kaligayahan? Bakit parang mas matamis pa rin ang sakit na dinanas niya noon kaysa sa tamis ng tagumpay niya ngayon? Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago tumingin muli kay Carla. Hindi na ako ang dating Louie na nagmamahal sa'yo, Carla. At sa oras na magising ka, ako naman ang mawawala. Ang liwanag ng umaga ay unti-unting pumapasok sa silid. Banayad ang hangin, ngunit sa loob ng kwarto, may isang taong nanlalamig. Dahan-dahang dumilat si Carla. Sandali siyang natulala,
Ang kanyang puso ay bumibigat sa natuklasan. Ang mga nangyari kagabi ay hindi panaginip. Napatingin siya sa tabi niya, pero wala na si Louie. Ang init ng kanyang katawan ay matagal nang nawala. Napaupo siya, pinagmamasdan ang magulong kama. Ang kanyang nakalantad na katawan ay tila nagdadala ng bigat ng pagsisisi. Gusto niyang bumangon, magtago, burahin ang nangyari. Pero ang totoo, isang bahagi ng sarili niya ang natatakot. Dahil alam niyang hindi na niya kayang ayusin ito. Bago pa siya makapag-isip ng sagot, bumukas ang pinto ng banyo. At doon niya nakita si Louie. Bagong paligo, nakasuot ng maluwag na tuwalya habang pinupunasan ang sarili. Pero ang nakapagtataka, wala man lang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Wala ni isang bakas ng pagsisisi. Hindi ito tumingin sa kanya. Dumiretso ito sa aparador, kinuha ang isang polo at isinuot ito na parang walang nangyari. Kanina ka pa ba gising? Mahinang tanong ni Carla, pilit hinahanap ang kanyang boses. Kanina pa, malamig na sagot ni Louie, hindi man lang siya nilingon. Hindi ito ang Louie na nakilala niya. Hindi ito ang lalaking kilala niyang laging nandyan, laging handang makinig, laging nagmamakaawa para sa kanya. At doon niya napagtanto, hindi siya ang may kontrol ngayon. Hindi niya matanggap ang titig ni Louie, o mas tamang sabihin, ang kawalan nito. Wala siyang maunawaan. Hindi niya alam kung hindi siya masaya, nasaktan, o wala nang pakialam. At kung iisipin, parang mas masakit iyon kaysa sa marinig ang hinanakit nito. Louie, mahinang sabi nito. Nagpatuloy lang ito sa pagbibihis, kalmado, tila walang narinig. Para bang siya ang nag-iisang nakakaramdam ng bigat ng nangyari. Louie, kailangan nating pag-usapan ito. Sa wakas lumingon ito, pero hindi tulad ng dati, wala na ang init sa mga mata nito. Wala na ang pagsinta. Ang natira lang ay malamig na distansya. Ano pang kailangan nating pag-usapan, Carla? Nagulat si Carla. Ang tono nito, walang hinanakit, walang emosyon, para bang siya lang ang may dalang bigat ng nakaraan, habang si Louie, wala na. I'm sorry, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko kagabi. Hindi dapat nangyari ito. Tahimik lang si Louie. Pinanood siya nito na tila pinagninilayan kung sulit pa bang magsalita. At pagkatapos ng isang saglit, ngumiti ito pero halatang nagkukunwari. Hindi dapat nangyari. Well, nangyari na. Ano ngayon? Biglang bumigat ang dibdib ni Carla, tila kinapos ng hangin. Nagkamali ka. Halos mapatawa si Louie. Hindi ako ang dapat mong kumbinsihin, Carla. Ikaw ang bumalik sa akin. Napasinghap si Carla. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganitong Louie. Ang Louie na hindi niya kilala. Ang Louie na hindi niya kayang kontrolin. Tumayo si Carla, mabilis na dinampot ang kanyang damit at itinakip sa katawan. Louie, please. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito. Pero mali ito. Alam nating pareho. Napatawa ng mahina si Louie. Sabihin mo nga, sino bang lumapit sa akin kagabi? Sino ang nagmakaawa? Nanlamig si Carla. Ang mga salitang binitiwan ni Louie ay parang suntok sa sikmura ni Carla. Hindi ito sumisigaw. Pero mas masakit iyon dahil alam niyang tama ito. Huwag kang mag-alala, Carla, malamig na tugon ni Louie. Hindi ako magpapakaawa sa'yo tulad ng dati. Natulala si Carla. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Eto na ba talaga ang Louie na minsan niyang minahal? Ang Louie na hindi niya kailanman naisip na mawawala sa kanya. Para sa unang pagkakataon, siya naman ang kinakabahan na maiwan. Sa pagitan ng katahimikan, kinuha ni Carla ang kanyang bag. Hindi niya alam kung paano siya aalis, pero alam niyang kailangan niya. Kailangan niyang bumalik sa realidad. Kailangan niyang ayusin ang kanyang sitwasyon, ang kanyang relasyon kay Vince. Pero habang naglalakad siya palabas ng pintuan, isang huling sulyap kay Louie ang nagpahinto sa kanya. Hindi ito nakatingin kay Carla. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa ito ang huli. Hindi niya alam kung bakit, pero isang mabigat na damdamin ang bumalot sa kanya. Para bang may paparating na hindi niya kayang pigilan. Bago siya pumasok ng sasakyan, naramdaman niyang may nakatingin. Lumingon siya, si Louie. Hindi ito kumaway, hindi ito ngumiti. Basta lang nakatitig. At doon niya napagtanto, huli na nga ba para sa kanila? Bago siya tuluyang umalis, naglakas loob siyang magtanong, Louie, may gusto ka bang sabihin? Saglit na natahimik si Louie, saka ngumiti, ngunit may kung anong kakaibang lamig. Wala naman,
At doon niya nalaman, hindi pa ito ang huli. Akala niya katapusan na namin ito. Pero ang hindi niya alam, ngayon pa lang ako nagsisimula. Lumipas ang ilang buwan. Sa unang beses sa matagal na panahon, nakaramdam si Carla ng tunay na lungkot at pagsisisi. Matapos ang lahat, natanggap na niyang hindi na niya kayang ipaglaban pa ang pagsasama nila ni Vince. Hindi ito ang lalaking dapat niyang pinili. Hindi ito ang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. At ngayon alam na niya kung sino, si Louie. Dali-dali niyang tinapos ang proseso ng diborsyo. Wala nang dapat pang hintayin. Ang mahalaga, kailangan niyang bumalik sa tamang lalaki. Ngunit habang papunta siya kay Louie, may bumabagabag sa kanyang isip. Paano kung hindi na siya tanggapin? Nang bumaba siya sa sasakyan, saglit siyang natigilan. Hawak na niya ang doorknob, pero hindi niya magawang kumatok agad. Paano kung mali ang desisyon niyang bumalik? Huminga siya ng malalim. Kailangang itama ang pagkakamali. Sa araw ng kanyang kalayaan mula sa kasal na hindi kailanman nagdala ng tunay na ligaya, tinungo niya ang isang lugar na alam niyang tanging makapagpapasaya sa kanya, ang tahanan ni Louie. Halos hindi makahinga sa kaba habang papasok sa building kung saan nakatira si Louie. Sa bawat hakbang, umaasa siyang tatanggapin siya nito, yayakapin, sasabihing handa silang magsimula muli. Bumukas ang pinto at doon niya nakita si Louie. Pareho pa rin ang kanyang mukha, pero hindi na siya ang parehong Louie na iniwan niya noon. Ang mga matang dati puno ng pag-asa at pagmamahal, ngayon ay malamig na, walang bakas ng pananabik. Ngunit ngumiti ito. Isang ngiting hindi niya maintindihan. Carla, mahinang sabi nito. Kunwaring hindi nagulat na makita siya. Louie, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Carla. Tumango lang ito at itinabi ang pinto, hinayaang makapasok siya. At doon nagsimula ang laro. Sa loob ng ilang oras, muling naging masaya si Carla. Umupo silang magkasama, nag-usap, nagkwentuhan, na parang walang nagbago, na parang bumalik ang nakaraan, at sa bawat minuto, lalo siyang nahuhulog ulit. Bumalik ang dating pakiramdam, ang init, ang saya, at sa wakas ang pag-ibig. Nang tinitigan siya ni Louie, pakiramdam niya ay may pag-asa silang magsimula muli. Siguro, ito na ang hinihintay niyang pagkakataon, at hindi na niya napigilan ang sarili. Louie, mahina niyang tawag, pinilit hanapin ang lakas ng loob upang sabihin ang matagal na niyang gustong sabihin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. I'm sorry, sabi niya. Nagkamali ako. Hindi kita pinili noon at pinagsisihan ko ang bawat araw na nawala ka sa akin. Tahimik lang si Louie na nakikinig. Pwede bang magsimula ulit? Halos mahina niyang tanong. Hinawakan niya ang kamay nito. Pinipilit iparamdam dito na seryoso siya. Nahanda siyang ibigay ang lahat para bumalik sa kanya at doon ngumiti si Louie. Isang malamig, nagpupumigil, ngunit malinaw na ngiti. Pasensya na, Carla, malamig na sagot ni Louie. Minsan lang kita naging akin. Nanlaki ang mga mata niya. Para bang hindi niya matanggap ang narinig. At ngayon, dahan-dahang inalis ni Louie ang kamay nito mula sa kanyang pagkakahawak. Wala ka ng halaga sa akin, gaya ng kung paano mo ako itinapon noon. Huminto ang mundo ni Carla. Gumuho ang lahat ng inaasahan niya. Louie, mahina niyang tawag, tila hindi pa rin makapaniwala. Ngunit hindi na siya nito tinignan pa. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Louie. Iniwan siyang nakaupo sa sofa, tulala, wasak, at walang kalaban-laban. Naglakad ito palayo, palabas ng pinto. Hindi nagpaalam. Hindi lumingon, at sa sandaling iyon, naunawa na ni Carla ang lahat. Nagkamali siya. Wala na siyang babalikan. Naiwang mag-isa si Carla. Hindi alam kung paano tatanggapin ang sakit na siya mismo ang nagdulot sa sarili niya. Mula sa kinauupuan niya, pinanood niya ang tahimik na pintuan. Walang tunog, walang hakbang na babalik. Walang tinig na tatawag ng kanyang pangalan. At doon niya tuluyang naisip ang lahat ng maling desisyon na ginawa niya. Kung hindi lang ako nagpakatanga noon, muling dumaloy ang luha niya habang mahina niyang sinasabi, siguro tayo pa rin. Sa labas ng gusali, isang babae ang lumapit kay Louie. Ngumiti ito at marahang hinawakan ang kanyang braso. Hindi na lumingon si Louie kay Carla.
Tuluyan siyang lumakad palayo kasama ang iba. At doon, tuluyang nawasak si Carla. Natutunan ni Carla ang isang mapait na katotohanan, hindi lahat ng taong iniwan mo ay maghihintay sa'yo. Minsan, may mga pusong kapag nasaktan ng husto, hindi na muling babalik. At minsan, ang taong binalewala mo noon ay siya palang pinakamalaking pagsisisi mo sa huli. The end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.